Bigla na lamang nagliyab ang isang sasakyan nakaparada kanina sa may Timog Avenue sa Quezon City. 200 kaparehong insidente ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa National Capital Region noong nakaraang taon. Marami sa mga sasakyan na sunog, second hand. Paano po kaya ito maiiwasan? Live mula sa San Juan, si Lala Roque May Paandar. Lala? Joseph, alam mo marami sa mga kababayan natin ngayon ang mas pinipiling bumili ng second hand na mga sasakyan dahil naman mas malaki talaga ang iminura nito kumpara sa mga brand new. Pero wag dapat paloloko porkit makinis o mukhang malinis ang sasakyan na inyong bibilihin dahil dapat daw ipacheck mabuti ang makina, lalong-lalo na ang electrical wiring. Kaninang pasado alas 12 ng tanghali, laking gulat ng mga nasa paligid ng Samar Corner Timog Avenue nang biglang magliyab ang isang nakaparadang pickup na ito. Kanya-kanyang buga ng fire extinguisher ang mga empleyadong sumaklolo. Pero dahil sarado ang sasakyan, hood lang ang nabugahan. Maya-maya pa tumunog na ang alarma. Pero kumapal pa ang usok nang dumating ang may-ari at buksan ang sasakyan, lalo na itong umusok at saka nagliyab. Pagka-park ko dito, dumiretso na ako ng office para sa meeting. Tapos sinabi nung kaibigan ko na tumatawag na may usok. Usually kasi bago umalis dati ko, chinecheck niya yung kotse. Noong Mayo lang daw nila nabili ang sasakyan, 2001 ang modelo ng nasabing pick-up. Kapatid ko kasi yung naghanap, nag-source kung okay yung kotse. So siya yung bumibili. So ako, kumpante naman ako kasi diba? Kasi di naman bibili yung kapatid ko ng kotse. So yun, second hand ko siya nakuha, yun. Agad rumesponde ang Quezon City Fire District at naapula ang apoy alas 12:46 ng tanghali. Wala namang nadamay sa sunog. Sa tala ng Bureau of Fire and Protection noong 2013, nasa 200 kaso ang mga nasunog na sasakyan sa NCR pa lang. Mula naman noong Enero hanggang Hunyo nitong taon, nasa 16 ang naitalang nasunog na sasakyan. Malaking bilang daw ito kung tutuusin, kaya payo nila sa mga bibili ng segunda manong sasakyan. Nagiging cause din ng sunog is electrical. Mostly this is true dito sa mga converted na sasakyan. Pero dahil mas pasok sa budget ang pagbili ng mga second-hand na sasakyan, naglipana na rin ang mga nagbebenta nito. Ang tanong, paano mo matitiyak na maayos ang kondisyon ng iyong binibili? Ayon sa electrician na si June, kahit anong linis pa ng sasakyang ibinibenta, maaari mong makita ang totoong kondisyon nito, lalo na kung nabaha. Para malaman kung talaga bang nalubog sa baha ang isang sasakyan na ibinebenta, bukod sa may kalawang ang fuse, dito nyo sa loob silipin. Yung connection daw ng manibela, yung sa ilalim yung tinatawag na giya. Kapag may kalawang at itong ilalim ng upuan ay may kalawang din, tiyak daw yon nalubog sa tubig. Kapag may binago raw sa sasakyan, karaniwang maraming wiring na nakakalat. Yung iba kasi nilalagyan nila ng wiring diretso dito, hindi pinagdadaan ng fuse. Ano mag-i-epekto ng pag ganun? Pagka nagkaroon ng short yung ilaw, imbis na pumutok yung post, diretso na yung sunog niyan. Hanapin din daw kung may leak. Pagka may tagas yung power steering yan, kasi malapit sa alternator yan. Ano po ba alternator ito? Pagka nabasa yan, nagsushort yung load. Kasi ito yung may permis na live wire sa loob. Kahit na nakapatay ang makina, may kuryente pa rin yan. Tuluan po yan ng liquid. Joseph, alam mo mabuti ng metikuloso sa pagbili lalo na ng segunda manong sasakyan. Kaya hanggat maaari daw maglagay din kayo ng fire extinguisher sa loob ng inyong sasakyan at pwede ipacheck nyo na rin sa mga eksperto. Pero ito, kung talaga nasusunog daw ang inyong sasakyan, isa sa paraan ay yung tanggalin lamang daw yung negative na koneksyon ng baterya kagaya nito. Sa ganitong paraan daw ay mawawala na o matitigil na yung daloy ng kuryente at may iwasan ng mas lumala pa ang sunog ng inyong sasakyan. Joseph? Alright, very useful tips, no? Maraming salamat, Lala Roque, at sa iyong Paandar.